Ombudsman kinwestiyon ng foreign trips na mag-inang Loren Legarda at Leandro Lebiste. Aba, Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ng 2 buwang travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste at sunod-sunod na extension ng medical leave ni Senator Loren Legarda na tinawag nitong suspicious habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umunay hindi na-deliver na solar power resources. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, may travel authority si Lebiste mula Hulyo 26 hanggang Setyembre 24 para sa pagpunta sa ilang bansa habang nasa ikatlong extension umano ng medical leave si Legarda. Iniimbestigahan ng ombudsman na maginakaugnay ng 10 bilyong plunder at graft complaints na may kinalaman sa umano'y kabiguan ng Solar para sa Bayan Corporation na magbigay ng kuryente sa mga lugar na sakop ng congressional franchise nito. Itinanggay naman ni Legarda ang mga aligasyon at iginiit na wala siyang ginawang mali at sinagawa niya medical leave alinsunod sa patakaran ng Senado. Sinabi rin niya na wala umanong basehan ng mga akusasyon at tiwalang siyang lalabas ang katotohanan sa nagpapatuloy na investigasyon. Teka muna, batiin muna natin partner bago ka magbigay ng komento. Virginia Bitancourt watching from Dubai. Mabuhay po kayo dyan sa Dubai partner. PL. kine-question ni ni Ombudsman Ombudsman Boying Rimulya ang paglipad ng mag-inang Lebiste at Legarda. Meron naman silang partner, travel authority. Correct. Ano problema? Correct. Ombudsman. Bakit? Ako, daming lumilipad na mga ang daming lumilipad na mga manananggal. Mga manananggal na mga kawatan. May mga bit-bit pang ang maleta. Pambihira naman kayo, sir. Oh. Ang daming mga politikong lumilipad na kunwari magbabakasyon lang. Papagamot. No, magpapagamot. Pero yung pala, tumakas na katulad ni Saldico. Correct. Oh, bakit hindi na ho ninyo kine-question? O, kamusta na po ang Saldico? Bakit hindi na ho ninyo hinahanap? Akala ba namin hahagilapin ninyo at ihaharap ninyo sa publiko para makulong itong mama na ito? Pati ba naman yung pag-travel ng mag-ina na meron namang travel authority, kinu-question ho ninyo. Kapag kayo ho, ombudsman, lumarga ng bansa, pwede rin ba namin kayong questionin? Ako partner, Partner Dan. Sana, yaman din lamang na ginawa po ni Ombudsman Boying Rimulya, ito ho mga paninitaho sa mga opisyalis ng ating gobyerno, mula sa kongresista, senador, sana ho wag magningas kugon ito. Ang punto ko ho ganito, lahatin nyo na po lahat. Unang-una pong sitahin nyo, ang Pangulong Bongbong Marcos. Mas marami pong travel yan. Diba? Dapat silipin nyo rin po yun. Kasi parang sasabi ito na parang may selective na nangyayari dito Para masabi po na hindi po selective, yung pong inyong pag-iimbestiga sa mga travel expenses, ng mga binabanggit po ninyo, tignan nyo po yung mas marami pong travel expenses. Nangunguna na po dyan na walang iba kung hindi ang Pangulo. O hindi po ba? Kaya ito hindi ko alam kung ito si Ombudsman Boying Rimulya po naiintindihan niya yung salitang impartiality at saka yung biases. Yun, buti nabanggit mo yan. Pagka hindi mo sinabi ito sa taong bayan na merong impartiality, biases at saka selective, mangyayari to, magtataka ang taong bayan. Bakit ito? Ang bilis-bilis mo manilip. Samantalang yung ibang politiko, kamukha ni Pangulong Bongbong Marcos na napakaraming travel niyan, dapat sinisita mo rin yan. At pinapa-audit mo na rin yan. Para makasiguro tayo na wala talaga hong inililipad na maleta. Dudugtungan kita, partner, ha? Sige lang. Etong mag-ina, lumarga ng bansa, sariling pera po ang gamit nila. Kasi humingi sila ng travel authority, matik yan, hindi sila gagamit ng pera mula sa kaban ng bayan. Pero yung isang mama dyan, travel lang travel. May kasamang mga entourage.
Lintek, napakarami. Magkano ginagastos? Bakit hindi ho ninyo kine-question? May mga natitigok pa doon sa ibang bansa. At partner, yung kawawa bulaklak na naman lang. itong lamesa natin. Napapalo Bugbog na na bug. napapalo. Ako hindi ako pwede mamalo, baka mabasag eh. Delikado to. Bugbog na, Oo. ano. Kaya, gano'n na lang ako. Oo. Partner, yung binanggit nyo kanina yung bulaklak. Ayun! Yung entourage, ano? Yung yung sagdan. yung May hagdan. bulaklak yun. Hindi ba pwedeng lumipad ang Pangulo na walang bulaklak, walang hagdan? Kinakailangan talaga may bulaklak. Kailangan talaga yung hagdan. Paano ka aakyat sa aeroplano? Baka pwede ka lang Yung chuchi na lang bulaklak. siguro. Bulaklak tutukoy ko. Kailangan talaga may, yung hagdan may bulaklak. Ayun. Isipin mo, partner, ano kalokohan yan, kagastosan yan. Si Pangulong Duterte ba, nung nagtatravel siya, may nakita kayong bulaklak. Hindi nga nagtatravel yung mama eh. Pwede ba yung bulaklak na bilog na lang ilagay natin dyan? At saka ang travel ni Tatay Digo, pag Davao lang, commercial airline. Oo. Di ba? Grabe, ano? Pero partner, basahin ko lang muna si Shuni, ang sabi ni Shuni. Karugtong ito doon sa pinag-usapan natin kanina. Actually, maraming nagtitiwala sa mga impormasyon galing sa inyo. Yun. Ayun. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala dito po sa Birada Aguila. Correct. Oh. At saka may mga tagasala po kami rito ng impormasyon. Yung mga producers po natin, hindi po sila pumapayag na maglalabas kami ng impormasyon Na wala Nagagalit. na hindi nakukumpirma. Oo. Kumpirmado po. Kaya minsan nakakapagsalita kami kasi vlogger kami, di ba? Oo. Minsan pag nasabi namin, kinokorek po kami kaya Oo. nagkokorek po kami sa ere. Correct. Oo. Yun lang po ang adjustment namin bilang media man. Pero ngayon, alam na po na, pati po yung subukan niyo po, dati hindi namin alam to, pindot ka nga ng tawa dyan, partner. Alam na namin yan ngayon. Oo. Di ba? Dati nalilito Palakpakan kami. mo, partner. Patulugin mo nga yung ano mo, yung ano. Ito, partner, pag nagbabalita tayo, ulo ng balita. Di ba? diba? Ako na yan. Yan po, natututunan natin yan. Oo. Pero yung siyempre, minsan, nadadala pa kami ng pagiging vlogger namin na bigla kami nagsasalita ng ayon sa amin. Biglang may magte-text dito. No? Diyan sa monitor. Diyan sa monitor. Kukonfirm muna yan. Oo. Kaya, more or less, basta binitawan namin dito, more or less, Walang yan fake po news. ay kumpirmado. At walang fake news. Kasi kapag hindi kami sumunod sa mga ibinibigay sa amin ng producer, hindi kami titimplahan ng kape. Ha? Sasabuyan kami ng mainit. Ang hindi lang ho namin maiwasan dito sa programa sa Birada Aguila, mga kababayan, ay yung pasayahin po namin kayo. Ayun. Yan. Di ba? Tuloy, partner, Mr. Partner. Badong pala. Partner, punta na tayo sa susunod na balita. Ito na yung tinatanong mo kanina. No? Palasyo nagpatupad ng alternative work at learning mode sa NCR at ilang lugar sa Luzon. Inatasan ng Malacanang ang mga paaralan at government offices sa Metro Manila at iba pang lugar na apektado ng habagat na lumipat sa alternative work at learning arrangement ngayong Miyerkules, Agosto 19. Sakop ng direktibang NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental at Oriental Mindoro. Ayon sa Malacanang, maaari pa rin magpatupad ng class suspension ng mga local chief executive depende sa sitwasyon ng kanilang lugar. Patuloy naman papasok ang ahensya nagbibigay ng basic health services at disaster response. Tiniyak din na matatanggap ng mga contract of service at job orders workers ang kanilang kaukulang sahod habang nasa pamamahala ng mga pribadong kumpanya ang kanilang work arrangement. Partner, ano masasabi mo rito? Partner, hindi ako sang-ayon dito, partner. Ayan, bakit? Hindi ako sang-ayon. Pasensya na talaga, partner. Sige. Bakit nagagawang pumasok ng isang simpleng mamamayan, ng isang Grab driver, ng isang Move-It driver, ng isang jeepney driver, taxi driver, at kung sino man naghahanap buhay para sa kanilang pamilya, nagagawa ng ordinaryong Pilipino, walang bodyguard, walang pera, walang kakayahan pang gamot sa ospital. Ito pa kayang mga nasa gobyerno ngayon? Ha? Ang galing na speech mo, Ah, partner. partner, ito pa kayo nasa gobyerno ngayon na may mga pera sila, partner. Meron silang kakayahan na dalhin sa ospital yung kanilang sarili kapag ka sila nagkasakit. Mahiya naman po kayo, mga madam at sir, para sabihin po ninyo ito na,
magpatupad kayo ng alternative work. Anong gagawin ho ni Auntie Claring? Diyan sa bahay niya, magsasalita. Mambira. Pwede Pumasok yun. ho kayo, Samantala, ang mga health, ang mga basic health services at disaster response, pumapasok, mapanganib na trabaho yan. Yan. Kayong mga senador, wala akong pinipili kasi hudang Maka Duterte o sa kabilang kulay kayo, pumasok ho kayo mga madam at sir. Pumasok ho kayo, pinasisweldo ho kayo ng publiko. Ituloy ho ninyo inyong trabaho sa paggawa ng batas. Sa bagay, hindi na kayo gumagawa ng batas. Nakatutok na lamang po kayo sa impeachment. po yun. Pumasok po kayo. Ang ordinaryong Pilipino nagpapakahirap, lubog sa baha para makapagtrabaho. Kayo, limpak-limpak ang kinikita ho ninyo. Nasa bahay lang kayo, mahiya naman po kayo. At sa susunod po na halalan, huwag kalilimutan, KPL para Congressman. Kapitan. Bihirang-bihira po natin marinig si KPL na nagwawala ng ganyan. Oo. Talagang swerte nyo at Oo. nakita nyo. Dati pasundot-sundot lang. Hindi kasi tatlo lang tayo, partner eh. Pag lima tayo, tahimik lang ako eh. Obligado. Oo. Pag lima tayo, ang dami nyo ng salita. Bahala kayo dyan. Oo. Sabi nga ni Shuni, lumalabas na laway ni Sir PL. At yun na nga mga partner, Oo. Yung tama ka partner. Dapat pati yung deklarasyon na pati yung mga driver, mag-work from home na lang sila. No. Ayun, nakikita ko minsan kakasabayan ko ho sa MRT, yung mga kababayan ho nating nagtsatsaga araw-araw pumapasok. Oo. Sa kanilang ho mga private companies, samantalang ito, government pa company ho, dapat magkaroon din ho ng tiyaga. Huwag nyo ikatwira na baha. Samantalang yung ating mga kabayan nagpapasahod ho sa inyo, dapat to, maawa naman ho kayo sa mga nagpapasahod. Yung mga nagpapasahod sa inyo, nagsisiksikan ho dyan sa MRT. Nakikipagpatintero ho dyan sa EDSA, sa baha. Samantalang ito, mga kabayan, bigla ho magwo-work from home. Ako hindi rin ho kasang-ayon dyan. Alam nyo bakit? Kinumpira ho natin yung mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, tsaka ito. Kaya nga eh. Diba? Oo. At kami ho, ang mga boss nyo, ang sambayan ng Pilipino, ang mga Correct. boss nyo. Oo. Tama yun. Katamaran yan. Grabe ka naman, partner. Partner, ito naman sa susunod na balita natin. Ito po yung hindi namin binibitawan ng flood control case ayon sa ombudsman. Hindi raw nakakalimutan ng Office of the Ombudsman ang paghabol sa mga sangkot sa malalaking Ayan. Sinasabi po namin sa inyo. Minsan na nachuchok ho kami kasi hindi po talaga kami media. Vlogger kami, tinuruan na kami para maging... Hindi partner yung tunog kasi pag nagbabalita. Dalawa naman kasi yan, pwede mo palit-palitan na eh. Pambira ka eh. Kaya... nawala yung tunog kaya nawala rin ako sa sarili. Okay, tuloy. Kaya mantalang babasahin lang eh. Iyan ang paglilinaw ng tanggapan kaya ito biglang nagpatawag ng press conference Martes ng hapon matapos ang naranasang pagbaha sa iba't ibang bakit to flood control pala Flood sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Isa ang tanggapan na nakaranas ng pagbayo ng malakas na hangin at ulan dahil sa sama ng panahon. Isa pa rin daw sa mahigpit na tinutukan ngayon ng ombudsman ay ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na nagsumiti ng depensa o counter affidavit noong Agosto 7, 2026. Humirit ito na mabigyan siya ng panahon para sa pagpapasa ng dagdag na depensa o supplemental affidavit matapos matanggap ang reply affidavit ng prosecutors. Nakadepende na raw sa panel kung pagbibigyan pa ang motion ng dating House Speaker. Ang mga nagrecant na 4 na dating sundalo ng mga dating bodyguard ni Saldico, binabalak umano na maisama na sa plunder charge nila Romualdez at company. Pero nilinaw nito na wala pang natanggap na opisyal na recantation ang mga investigador mula sa 4. Wala pa pala. Hindi pa pala nag-officially nagre-recant. Hindi pa officially na bumabaliktad.
pero bumaliktad na sa media. Nauna yung Sa sa media. investigador, hindi pa. Partner, Ang ganda ng headings nito, partner. Oh. Hindi namin bibitawan ang flood control Sana all. case ayon sa ombudsman. Bot. Bola lang yan. Di ba, partner? Nauna pa ibig kayo- mo sabihin, hindi ka naniniwala? Hindi ako naniniwala, partner. Sige, katawin mo. Pasensya na po, Ombudsman, Boying Rimulya. Hindi po namin kayo binabatikos sa programa ho namin. Ito'y aming sa loobin lamang po. Ginagalang na Ombudsman, Boying Rimulya, sir. Bakit ho nauna pang nakulong? Yung mga yung mga lumalaban po sa korupsyon. Correct. Tulad ni Senator Marcoleta. idol ni Badong Aratiles. Baliktad, partner. Ako idol niya. Oy, siya pala idol. Oh. Yung umahanga kay Badong. Ayan, umahanga kay Badong. Nauna pa, Biro lang, Senator. nauna pang nakulong. Si Marcoleta, si Mike Defensor, si Jinggoy. Isusunod nyo pa yung ibang senador. Nahiya pa kayo. Hindi nyo pa kinasuhan. Hindi nyo pa pinasahan ng arrest warrant yung ibang senador. Samantalang binalita nyo na nakakasuhan nyo sila. Nauna pang nakulong yung mga lumalaban sa korupsyon. Pero si Romualdez hanggang ngayon hindi pa nakukulong. Nasalaya pa rin. Ibig mo sabihin, nahiya lang sila kay Chis Escudero tsaka kay Joel Villanueva? Kaya walang kaso? Oo. Nahiya lang sila? Kahiyaan lang yun, partner. Nahiya lang? Nahiya lang. Hindi Mahiya ba pa lang. dahil sila'y bumaliktad? Mahiya. Kaya nawala ng kaso? Oo. Partner Dan. Yung mga hinog, ang sabi ho ni Yan, mga Ombudsman Boying Rimulya, hinog na hinog na itong mga to. Oo. Kumbaga sa hinog, either malalaglag na lang ho sa puno or other pipitisain. Oo. Diba? Baka, sa sobra hong hinog, mga kabayan, na bulok, hindi nakain. Ayo. Nakuha niyong ibig sabihin. No, pag nabulok na to, mga kabayan, hindi mo na mapapakinabangan. Kaya ho nung nabulok, mga kabayan, tinapon at nakalimutan. Ayun. Diba? Kapag kasi sa prutas na hinog na bulok, wala nang silbi. Ang nangyari ho dun sa dalawa, nabulok. Diba? Hinayaang mabulok. No. Diba? Nawala silang kaso. Pero dito, mga kabayan, papasok na naman po ako, Mr. Boying Rimulya. Ayan na. Anatan mo, pare. Okay. Oh. Okay. Pasok ako dito. In a way na sinasabi ko ho na hindi nyo pinababayaan ang flood control. Okay? At ang pinupunti rin dito ay si Romualdez. Bakit? Si Romualdez lang ho ba ang may problema sa flood control? Nasaan na ho ba yung mga kadyaba? Dito sa Pilipinas, mga kabayan, ay dapat lahat to ng mga nasangkot dito, na involved dito, dapat to pinaparusahan. Hindi po dapat ginagawang mga witness yan. Dahil, tingnan nyo logically, imaginein ho ninyo, yung dawit ho sa bilyong-bilyong korupsyon, magiging star witness. Dapat managot din yun. Ay, alam naman natin lahat sila dapat managot eh. Kumbaga sa isang tiklis na kamatis, lahat ho yan, bulok. Tapos kukuha ka ng kamatis doon, anak ka ng 7 kuba naman oh. Anak ka ng 7 kuba. Paano yung Paano yung mga nagsole ng limpak-limpak na salapi? Yun nga, doon pumasok yung bendalo eh. Pare, may nagsole, isinole, ibig sabihin may ninakaw. Correct. Bakit hindi na nagot yun? Boyeng, pambira, oo. Restitution daw yun. Anak ka ng patula, oo. Yun ang restitution na tatawag ni Boy Rimulya at sinang-ayunan naman itong sometimes You have to be able to fleece praning dalo. diba? O, yun. The praning dalo, diba? Diba? Naku, ayaw Am mo I mo right, sabi, Mr. Ombudsman? Oo. Yes, your honor naman ang Yes, sagot. your honor. Yes.